Sa huling 5 torneo ng FIBA World Cup mula 2002 hanggang 2019, 2 beses rito walang medalyang naiuwi ang Team USA. 2006, nasungkit nila ang bronze medal nang talunin nila ang Argentina, habang back-to-back champion naman ng Team USA noong 2010 at 2014. Pero iba ang storya noong 2002 at 2019. Walang naiuwing medalya ang US at ni top 5 hindi sila nakapasok. Balikan natin ang 2 worst finish ng Estados Unidos sa FIBA World Cup. Host country ang Team USA noong 2002 FIBA World Championship. On paper, competitive at very diverse ang panlabang lineup ng Amerika. Wala man ang ibang big name sa NBA, walang duda na may palag pa rin ang grupong ito. Kombinasyon ng mga rising stars at veteran players ang bumuo sa koponan. At guard position, nandyan sina Baron Davis, Andre Miller at Jay Williams. Kasama rin sina Paul Pierce, Reggie Miller, Michael Finley at Sean Marion to provide scoring and outside shooting. Protektado naman ang loob at ilalim ng mga big men na sina Ben Wallace, Elton Brand, Jermaine O'Neal, Antonio Davis at Rafe LaFrentz. Kabraket ng US ang Algeria, China at Germany. Nasweep nila ang lahat ng koponan sa group na to, winning every game at a huge margin. Paul Pierce was their leading scorer, while Michael Finley, Andre Miller, and Sean Marion provide secondary points sa opensa. Kasabay nito, nasweep din ng Espanya, Brazil at Argentina ang kanilang grupo. On the next phase, nakaharap ng US ang Russia, New Zealand at Argentina. Naging madali para sa Team USA ang laban kontra Russia and New Zealand. Ngunit nahirapan naman silang makatawid sa Argentina na pinangungunahan that time ni Manu Ginobili, Nocioni at Luis Scola. Talo ang Team USA sa sarili nilang home court sa score na 87-80. Ang talong ito ang naglagay sa US sa mas mahirap na posisyon sa next round dahil nakatapat nila ang Yugoslavia sa knockout game ng quarterfinals. Defending champion ng FIBA World ang Yugoslavia. Silang nagkampiyon noong 1998 at maraming beses na rin naghari sa world stage ng FIBA basketball. Divac and Stojakovic led the team to a thrilling win sa score na 81-78. Kinapos ng 3 puntos ang mga Amerikano at tuluyang nalaglag sa pag-aasam na magkamedalya. Sa back-to-back loss na to, bumagsak ang kumpiyansa ng Team USA. Nagtuloy ang grupong ito sa classification match for tournament placing. Nanalo sila kontra Puerto Rico pero nasundan ng isa pang pagkabigo kontra naman Espanya. Nagtala ng 3 talo. Sa huling 4 na laro ang Team USA. Sa record na 6 wins and 3 losses, tinapos ng 2002 USA national team ang kanilang kampanya bilang 6th placer. Kung inaakala mo ang 2002 FIBA World Cup finish ng USA ang worst, nagkakamali ka. During the 2019 FIBA World Cup na ginanap sa China, mas mababa pa ang nakuhang place ng Estados Unidos dito. Pasok sa 12-man lineup sina Jason Tatum, Donovan Mitchell, Jaylen Brown, Chris Middleton, Kemba Walker, Miles Turner, Brook Lopez, Marcus Smart, Derek White, Joe Harris, Mason Plumlee at Harrison Barnes. Coach Greg Popovich was their head coach. Kabraket ng Team USA ang Czech Republic, Japan at Turkey. Bagamat 3-0 sila sa first round, napasabak naman sa intense battle ang US kontra Turkey. During this period, rank number 17 ang Turkey habang number 1 naman ang USA. Ersan Ilyasova carried the Turkish national team by losing just 1 point sa overtime. Nag-advance ang Team USA sa second round kung saan ang sunod na laban ay kontra naman Greece. The reigning MVP Giannis had a double-double game with 15 points and 13 rebounds. However, Kemba Walker scored a team-high 15 points para pangunahan ng USA sa isang panalo in a low-scoring game, 69-53. Sunod na kinarap ng Team USA in Brazil. Kemba and Miles Turner led the team with 16 apiece para padapain ng Brazil sa score na 89-73. Nakompleto ang 8 koponan sa quarterfinals. Argentina kontra Serbia, Espanya laban sa Poland, Australia versus Czech Republic at USA kontra sa powerhouse na France. Donovan Mitchell scored 29 points that game but he was scoreless in the final period. The French outscored the Americans 22-5 over the final 7 minutes of the game. 22 points ang ginawa ni Evan Fournier. Malaking tulong din ang 21 points at 16 rebounds ni Rudy Gobert. French won by 10 points, 89-79. Since laglag na sa top 4, USA had the chance to at least make it to the top 5. On the next game, nakalaban nila ang Serbia, isa pang powerhouse team. Led by Jokic and Bogdanovic, pinahirapan ng mga Serbs ang mga Amerikano. In fact, at the end of the first quarter, 32-7 ang score. Lamang ang Serbia. Nakabawi lang ang Team USA sa second quarter, but in the end, tinalo ng Serbia ang USA sa score na 94-89. USA finished the 2019 FIBA World Cup 7th place with 6 wins and 2 losses. But those 2 losses were the crucial games na sana na ipanalo nila.
Sa current lineup ng Team USA sa 2023 FIBA Basketball World Cup, malaki ba ang tsansang muli silang makaginto at makabawi sa nagdaang FIBA World Cup tournament? Ano ang iyong opinion dito? Don't forget to like and share the video. Ito ang Dribble Access.